Hello Jenny, magandang araw sa iyo. Ano ang inaasang susunod na lugar sa Gaza na maapektuhan ng gerang ito? Bert, nagsimula na ang massive airstrike sa northern Gaza Strip noong Martes, April 23, at inaasahan na magiging sunod na target ng Hamas ang bayan ng Rafah sa southern part naman ng Gaza. Kinumpirma na rin ng spokesperson for Prime Minister Benjamin Netanyahu na may plano nga ang ground operation sa Rafah, ngunit hindi naman nagbigay ng timeline kung kailan ito magaganap. Nanawagan naman ng Estados Unidos at iba pang Western countries na itigil na ang pag-atake sa mga lugar sa southern part ng Gaza kung saan nasa 2.3 million ang populasyon. Ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan, patuloy na nag-uusap ang mga opisyal ng Estados Unidos at Israel hinggil sa planong pag-atake sa Rafah. Nakahanda naman ang Israel sa pag-evacuate ng civilians na maapektuhan ng pag-atake. At ayon sa Israel senior defense official, mayroon na silang 40,000 tents na nakahanda para sa evacuees. Samantala, patuloy naman ang pagkakaroon ng mga kilos protesta sa Estados Unidos na nagaganap maging sa college campuses, kung saan ang ilan sa mga ito ay napilitang gawing remote ang mga klase dahil sa demonstrasyon. Balik sa iyo, Bert. Yes, Jenny, kamusta naman dyan sa inyo sa Canada? May mga isinasagawa pa rin bang mga rally dahil sa nangyayaring ito? Bert, noong mga nakaraang linggo ay sunod-sunod pa rin ang pro-Palestinian rallies dito sa Toronto. Pero karaniwang tumatagal lang ito na ilang oras at nagdi-disperse na rin sila. No? Pero marami pa rin ang sumasama rito. Bert, 2 weeks ago, nasa 2,500 ang sumama sa rally na ginanap sa downtown Toronto. Bert. Yes, salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada kung saan naninirahan ang nasa 3,000 Palestinians.